Halaka mga kababayan, Laila de Lima, hinamon si PBBM na ilabas daw ang salin. Nako, antindi itong pahayag ni Laila de Lima. Sabi niya dito, hindi pwedeng hanggang salita lang ang paglaban sa korupsyon. Yung biglang kambyo at ang dami pang kuskus balongos sa simpleng paglalabas ng salin. Nako, grabe itong banat niya kay BBM mga kababayan. Ano kaya ang masasabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan? So basahin natin dito ang buong ulat. Sabi dito, Dilima, hinamon si Marcos Jr. ilabas ang salin. Hinamon ni ML Party List Representative Laila de Lima si Marcos Jr. na ipakita sa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth salin bilang simbolo ng tunay na transparency at accountability. Ayon kay De Lima, kung tunay na isinusulong ng administrasyon ang Freedom of Information FOI Act, dapat unang magpakita ng ehemplo ang Pangulo. Total, sinama na rin naman ng administrasyong ito ang isinusulong natin na Freedom of Information FOI Act as one of its priority measures this 20th Congress. The President should demonstrate his sincerity and commitment to transparency and accountability by disclosing his salin and encouraging his cabinet to do the same, dahil kabilang na sa mga prioridad ng administrasyon ang FOI Act. Dapat patunayan ng Pangulo ang kanyang sinseridad at pananagutan sa pamamagitan ng paglalabas ng salin at paghikayat sa kanyang gabinete na gawin din ito. Sabi pa dito mga kababayan, giit pa ni Dilima, kung seryoso ang administrasyon laban sa katiwalian, dapat walang cover up at walang sagrado. Nako, matalinhaga itong sinabi niya. Grabe, ano kaya masasabi dito ng Malacanang at ni Yusek Claire Castro? Magpapapreskon kaya si Yusek Claire Castro dito sa sinabi ni Laila de Lima? Nako, mga kababayan, talagang nakakatuwa ang nangyayari dito ngayon sa Pilipinas. Talagang nagbabanggaan na. So pati itong mga dilawan at pinklawan na magkakampi nung 2022 hanggang sa kasalukuyan ay mukhang nag-aaway-away na ngayon mga kababayan. At ito nga, pinapalaga na itong si BBM at ilabas nga daw ang salin. Nako, mga kababayan, sabi pa dito, all out means no cover-ups, no suckered cows, and no stone left unturned. And the administration should not exempt itself from scrutiny. Ang all-out na laban sa korupsyon ay nangangahulugang walang pagtatakip, walang sagrado, at walang tinatago. Hindi dapat exempted ang administrasyon sa pagsisiyasat. Samantala, nananatiling kondisyonal ang paglabas ng salin ng Pangulo matapos sabihin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kailangan pa ng justified and legitimate reason bago makakuha ng redacted copy ng salin ng mga opisyal ng gabinete, bagay na tinutulan ng ilang mambabatas bilang pagbabaluktot sa diwa ng transparency. Nako, pabor ba kayo dito mga kababayan sa sinabi ni
Lucas Bersamin, Secretary Lucas Bersamin, na kailangan muna daw ng justified and legitimate reason bago makuha ng redacted copy ng salin ng mga opisyal ng gabinete. So, kayo mga kababayan, nung comment nyo dito at dito sa banat ni Dilima, dito sa banat niya kay Marcos Jr., kay PBBM, na ilabas ang salin mga kababayan. So, pabor ba kayo dito? Sa palagay nyo ba, ilalabas ba ni PBBM ang kanyang salin? So, kayo na lang ang humusga mga kababayan. So ngayon naman, pag-usapan din natin tong isa pang post ng isang doktor ng public health reform advocate. Sabi dito ni Dr. Tony Liachon, Mr. President, tuparin nyo ang sinabi nyo, ibalik nyo ang 60 billion PhilHealth Fund sa mga Pilipino. Di ba kamakailan mga kababayan, sinabi na ito ni PBBM na ibabalik yung 60 billion na sana na ilalagay ata sa infrastruktura, kaso dahil sa corruption, sa flood control anomaly, ay ibabalik na lang daw itong 60 billion sa PhilHealth. At ilang araw na ba yon? Buwan na ba? So, bakit ngayon mga kababayan, nagrereklamo ito si Dr. Tony Liachon na hindi pa daw na ibabalik mga kababayan yung 60 billion pesos. So, ito basahin natin yung buong ulat dito sa ang balita ngayon. Sabi, Mr. President, tuparin nyo ang sinabi nyo. Ibalik ang 60 billion sa mga Pilipino. Ayan. Sabi pa dito mga kababayan, muling nanawagan si Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon kay Pangulong Marcos Jr. na tuparin ang pangakong ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth na hanggang ngayon ay hindi pa naibabalik sa taong bayan. Sa kanyang pahayag, diretsyong tinuligsa ang kawalan ng aksyon ng administrasyon matapos ang pangako noong Setyembre 20 na ibabalik ang naturang halaga. Sabi, matapos ang pangako. Nung September 20 pa pala mga kababayan, no? Diba, nagpa-press con si BBM kung sa ospital. Di ko alam kung saan ospital yun na ibabalik daw yung 60 billion. So, tapos ito naman, Mr. President, keep your word, return the 60 billion to the people, ani Liachon. Ginoong Pangulo, tuparin nyo ang inyong salita, ibalik ang 60 bilyong peso sa mga Pilipino. Iginiit na ang perang ito ay mula sa contribution ng mga Pilipino, hindi mula sa reserba ng gobyerno, kaya't nararapat lamang na ito'y gamitin para sa kalusugan at serbisyong pangmedikal. Nananawagan din si Dr. Liachon na agad maglabas ng direktiba ang Pangulo sa Department of Finance o DBM para sa agarang pag-release ng pondo, ibalik ang 74 billion peso na inalis sa 2025 budget at i-reprogram ang sin tax upang mapunduhan ang universal healthcare. Sabi pa, hayaan mong makita ng mamamayan na ikaw ay kumilos, hindi lang nagsasalita. Gawin mong pagkakataon ito para tuparin ang pangako at protektahan ang buhay ng tao. Dagdag ni Dr. Liachon. Ayun mga kababayan. So, bakit ganun mga kababayan, no? Bakit hindi pa nasasauli? Totoo kaya ito mga kababayan? So, abangan natin yung sasabihin ng palasyo, lalo na ni Claire Castro, kasi magsasalita din yun kung hindi pa nasauli. So, bakit ganun? Di ba si BBM na nagsabi na isasauli ang 60 billion, at hanggang ngayon wala pa rin. Parang puro salita na lang nangyayari mga kababayan, katulad ditong nangyari nung nakaraan na naman, yung eskwelahan na 1,700 naging ghost classroom.
flood control, ano pa. Ang dami na mga kababayan, tapos ito pa. Nako, lalo magagalit ang mga Pilipino nito. Lalo na kayo nanonood. Kung totoo man ito mga kababayan. Pero sa palagay ko totoo ito kasi doktor na yung nagsalita eh. Dr. Tony Liachon ng Public Health Reform Advocate. So kayo nang humusga mga kababayan sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ano ang opinion nyo dito? Talagang nakakagalit ito kung totoo man ito. Kasi siya na mismo nagsabi, di ba? Kailan niya sinabi? Nung September 20, 2025, 60 billion pondo ibabalik ni Marcos Jr. sa PhilHealth sa gitna ng protesta at nag-umaapaw na galit ng publiko sa malawakang korupsyon sa kanyang administrasyon. Di ba mga kababayan? Parang pinagloloko na lang ang Pilipino kung ganito. Talagang nakakagalit ito kung ganun man itong nangyayari. Imbis na mayroong para sa health, no, yung mga Pilipino ay wala na naman. So yun lang po mga kababayan, mag-comment na lang kayo kung ano masasabi nyo dito, anong opinion nyo. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.